Manila Broadcasting Company. The country's friendly station, Radyo Natin. And the KBP Golden Dove Award for the best FM radio station provincial goes to Radyo Natin Network, Manila Broadcasting Company. Sa ngalan po ng Manila Broadcasting Company, ang aming chairman, Mr. Fred J. Lizalde, ang aming presidente, Mr. Junic Dao, taus-pusong pasasalamat ang aming ipinapaabot sa KBP. Salamat po sa papuri, salamat sa karangalan, at salamat sa inspirasyon. Yung award po na ito, inaalay po namin una sa lahat sa ating Panginoon. Pangalawa sa lahat po ng mga announcers, mga DJs po natin, mga technician, mga radio partners at mga station managers, lalong-lalo na po sa mahigit 12 million listeners po ng ating estasyon sa Luzon, Visayas at Mindanao at nasa labas din po ng ating bansa. Maraming salamat po. One radio network powering more than 100 stations. Heard in 81 provinces, 145 cities, and 1,490 municipalities. Giving voice to more than 300 Radyo Natin announcers every single day. Mula sa News and Public Affairs Bureau ng 95.9 Hot FM, narito ang programang tumatalakay sa mga napapanahong usapin ng ating lipunan, kontrobersyal na mga isyu at mga naglalagablab na mga balita. Hataw ng Bayan. Ganito yung sabihin ko sa inyo. Makinig kayo. Binabati ko po kayo at inanyayahan na makinig dito lang sa himpilang DXTC 95.9 Radyo Natin FM, Cotabato City. Maraming salamat po. Sabihin ko sa di magaga. Hataw ng Bayan! Hataw ng Bayan! Hataw ng Bayan! DXTC 95.9 Radyo Natin FM, Cotabato City is a member of Manila Broadcasting Company or MBC Media Group and a sister of DZRH in partnership with the Cotabato Institute of Technology Foundation Incorporated. Radyo Natin FM aired 24/7. And magandang umaga sa inyo lahat dyan mga karadyo natin. At oras po ngayon ng Lunes, it's October 27, 2025 mga karadyo natin. And muli ngayong inyong nakasama ngayong umaga na ito, ako nga pala si karadyo natin Adel Albulushi. Ito nga pala si karadyo natin Jeros Perez. Para sa ating unang balita ka Jeros, especially Jeros, kamusta ang araw mo ngayon? Maayos naman pare na Del, no? Oo. Dahil ating gising ngayong umagang ito. At lalo na sa mga nagtatrabaho ngayon at papasok sa kanilang trabaho, no? Magandang umaga sa inyong lahat. Oo. And especially sa mga dahil live na live po tayo mapapanood sa ating Facebook page ng DXTC 95.9 Radyo Natin FM Cotabato City. And sabay din mapapakinggan sa inyong mga radyo dyan sa 95.9 Radyo Natin FM Cotabato City. And sa mga ngayon dyan, sa mga listeners natin dyan ngayon na syempre sa umagang na ito, talaga na mga Jeros. Alam naman natin yung iba, talaga namang na nagpe-prepare na dahil Lunes ngayon. Dahil syempre yung iba nagpe-prepare sila na kumilos na dahil alam naman natin na dahil lang Lunes ngayon,
Syempre yung ibang mga yung ibang mga listeners natin diyan, yung mga ibang mga karadyo natin diyan, syempre nagpe-prepare na sila dahil Lunes ngayon, talaga na mga todo pulido yung trabaho nila ngayon. Oo. Pero sa ganun pa man mga karadyo natin, dahil araw ngayon ng Lunes, syempre ang dami-dami natin mga balita na nakalap ngayon na karadyo natin na Jeros. So, oras natin is na mga karadyo natin is alas 6 na po ng umaga is Philippine Standard Time. At ang oras ng mga karadyo natin ay hatid po sa inyo ng Cotabato Institute of Technology Foundation, Incorporated Poblacion 8 Cacar, Cotabato City. So, para sa una nating balita ngayong karadyo natin, Jeros. Ito, good news to Maganda itong unang balita natin. Uy, parang unang balita pa lang, good news na kagad. Oplan Linis Bayan, ikinasa ng lokal na pamahalaan ng lungsod, Cotabato City, katuwang ang Bureau of Fire Protection or BFP at Philippine National Police. Nilinis ng lokal na pamahalaan ang ilang mahalagang pampublikong lugar sa lungsod ng Cotabato. Sinagawa ng BFP ang flashing o pagbobomba ng tubig sa City Plaza of Cotabato, Mega Market at sa City Arcade or Old Market. Nasa ilang malaking lansangan naman ang mga empleyado ng Cotabato City Government. Kasama rin dito ang 37 barangay at ang Marine Battalion Landing Team 1 or MLT 6. At siya namang pinangunahan ng City Environment of Natural Resources of Office or CENRO. Okay. So, ano ba yung sa palagay mo yung Jero? So, may masasabi ka ba? Ano bang yung iyong pananaw? Good news to, Kaare, no? Dahil isa to sa magpapaunlad din, no? Oo. Nalinis ang ating plaza. Oo. Paano nalilinis din talaga ng city at di pinapababayaan ng city government. Oo. So, alam naman natin na ang City Plaza dito sa Cotabato City, talaga naman isa sa mga ipinagmamalaki na. Pero hindi lang yun, no? Kasi alam mo, Jeros, dyan sa may Cotabato City Plaza, talaga na mga minsan ang dami ring mga vendors dyan na hanggang ngayon talaga na mga nagtitinda pa rin. Kasi alam nyo mga karadyo natin, no, paano natin mapapaganda ang ating City Plaza kung merong mga ibang vendors na antitigas pa rin ng ulo. Kasi 'di ba di ba alam naman natin na sinabihan na sila ni Cotabato City Mayor para sa lahat na si Bruce de la Cruz Matabalo na kung if ever man na magbebenta sila is kailangan nilang kumuha ng business permit. Kasi yun naman talaga Kasi yun naman talaga yung point doon ni Cotabato City Mayor Bruce Matabalaw na kapag magbebenta kayo, kailangan yung kumuha ng business permit. Kasi alam nyo, marami rin talaga matitigas ang mga ulo ng mga vendor. So, hindi naman sa lahat, Jeros. Hindi naman sa lahat. So, kung gusto natin mapaunlad yung ating City Plaza, kailangan nating sumunod sa batas. At kailangan natin ng disiplina. Disiplina. At saka kasi 'di ba, alam naman natin na yung City Plaza is isa sa mga ipinagmamalaki natin. At saka yun naman, at saka ina-actionan naman na bibigyan ng pwesto yung mga vendors natin kung saan sila pwedeng nasimulan na ba Kaaren? Parang nasimulan na ata nasisimula na kasi alam mo sa tuwing dadaan ako diyan sa may City Plaza, meron pa rin talaga mga ibang vendors na talaga na mga hindi talaga mapagsabihan. Kasi minsan meron kasi 'di ba alam naman natin kapag merong ibang mga vendors, mga customers doon, syempre yung mga ibang mga customers doon syempre nagtatapon lang ng basura kahit saan. So syempre kawawalan talaga yung mga utility doon na always naglilinis. Tapos kung hindi naman natin kayang disiplinahin yung ating lugar, talaga namang walang magbabago. So sa palagay mo, Jeros, ano ba yung pananaw mo? Kailangan talaga natin ng disiplina, no? Hindi lang tayo puro negosyo lang, no? Kailangan samahan natin ng disiplina para isa kakaunlad ng ating Cotabato City. Yes, alam naman natin, no? Alam naman natin na tayo din talaga mismo magtutulungan para mapaunlad yung ating lugar. So, syempre sa ganun, no, saka I hope na hindi lang ito yung hindi lang parang ano pa to karadyo natin Jeros, parang simula pa lang. Pero naniniwala naman tayo sa mga Cotabateños na kaya natin mapaunlad
Oo naman. Yung ating lugar sa tulong ng mga LGU and ng ating city government. Yeah. Yun. So oras natin is now mga karadyo natin is alas 6:10 na po ng umaga is Philippine Standard Time. At ang oras ay mga karadyo natin ay hatid po sa inyo ng kung hindi pa sila nakapag pandesal ngayon na Chero. So pandesal ngayon lalo na sa mga papasok. Oo. Nararush kayo, nagmamadali kayo. Pwede natin ipandesal ngayon. Oo, and then ang oras ay nahatid po sa inyo ng Lucky's Hot Pandesal located at Gutierrez Avenue, Cotabato City, owned and managed by Ma'am Angelina Soriano. Para sa ating sunod na balita mga karadyo natin. Ito 2 milyong tulong medikal ipinagkaloob sa mga ospital sa ilalim ng programa ni MP Benito ng B-Hope. Cotabato City BARM bilang pagpapatuloy ng pagsisikap na dalhin ang serbisyo ng pamahalaan ng mas malapit sa mga mamamayan. Ipinagkaloob ng tanggapan ng miyembro ng parlamento na si Abdul Basit Arbenito ang kabuang 2 milyong halaga ng tulong medikal sa 2 ospital sa ilalim ng Bangsamoro Health Outreach Program for Everyone or ng B-Hope noong October 24, 2025. Mula sa kabuang halaga, mahigit 1.5 milyon ang inalaan mismo ng Bangsamoro Doctor Hospital or BMDH sa lungsod ng Cotabato. Samantalang 500,000 naman ang ipinagkaloob sa Dr. R. Pesante Hospital sa Libungan North Cotabato. Ang inisyatibang ito ay isinagawa sa pamamagitan ng Ministry of Health or BARM ni Minister Dr. Cadel Sinolinding Jr. or ni MP Dr. Hashime Dilangalen, Chairperson of the Committee of Health at sa Bangsamoro Government sa pamamahalan ni BARM Chief Minister Handog Abdul Rauf A. Makakua ay naglalayong magbigay ng direktang tulong medikal sa mga indigent na pasyente sa buong rehiyon. Pinuri ni MP Benito ang kanyang masigasig na mga kawani para sa kanilang walang kapagurang serbisyo at malasakit upang magtiyak na ang inisyatibong B-Hope ay maaabot ang mga nangangailangan. So alam mo, karadyo natin, Jeros, maganda to na meron talagang pondo ng mga gamot kasi yun yung kailangan Yun yung kailangan especially mga karadyo natin lalong-lalo na sa mga may hirap na talaga lang kakayahang bumili ng ng gamot. Oo. At saka malaking tulong din talaga to para sa mga taga-Cotabateños kasi alam naman natin na yan kasi yung problema ng lahat yung kakulangan sa gamot and yung kakulangan sa pondo mismo. Kasi alam naman natin mga karadyo natin na talaga na sa mga panahon na ito minsan ang mamahal na ng mga gamot. Napakahirap ng buhay ganun. Kaya nga sabi nila meron silang linya na bawal magkasakit. Oo, yun. Tsaka kailangan natin alagaan yung mga sarili natin, yung mga kalusugan natin. And maganda ito na merong mahigit na 2 milyon ang mahigit 2 milyon ang tulong medikal para sa Cotabato City. At saka alam ko malaking tulong dito especially sa mga may hirap, yung mga kapos sa pagbili ng gamot. So kailangan talaga na parang new beginning ito para sa atin kasi talaga na yun yung isa sa mga problema ng ating mga taga-Cotabateños na wala silang hindi naman sa sinasabi natin na wala silang pambili. Wala silang pambili. Kumbaga parang pahirapan na humanap ng gamot. Kasi meron kasi mga ganito yung tipo na like for example kapag nagpapa-check up ka tapos merong reseta na ibinigay sa iyo na gamot and then wala kang makikitang reseta or else hindi lang yun. Hindi lang yun. So sabihin na natin na parang mahirapan sila magbili ng gamot especially nga walang pondo and wala silang budget. So ito mga karadyo natin dahil good news din ito dahil merong 2 milyon na tulong medikal na ipinagkaloob sa mga ospital sa ilalim ng programa ni MP Benito na B-Hope.
So talaga namang Good news na good news. alangan naman syempre ang inisyatibang ito ay isinagsagawa sa pamamagitan ng Ministry of Health or ng BARM na si Minister Dr. Cadila Sinuling Din Jr. Alam mo, saludo rin tayo sa mga ano natin, no, sa mga MP natin, Jeros. Kasi syempre pinapabayaan yung mga mga sinasakupan. Oo naman, hindi nila pinapabayaan yung mga taong bayan mismo. Hanggat na merong pondo, talaga naman tuloy ang serbisyo. Mabuhay po kayo. Yes, sa mga ano din diyan, sa mga karadyo natin diyan na nakikinig ngayon. So talaga namang pakiingatan po yung mga kalusugan natin. Dahil alam naman natin na syempre sa panahong tama yung sinabi ni karadyo natin Jeros na ang hirap magkasakit talaga. So hanggat sa maaari, kailangan natin alagaan yung mga kalusugan natin. At saka samahan ng dasal. Yun, syempre. Samahan natin ng dasal kasi anuhin natin yung sinasabi nating gagaling tayo kung hindi natin sasamahan ng dasal. Kasi iba pa rin talaga yun yung sasamahan natin ng dasal. Kapag nagkakasakit tayo, isasamahan natin ng dasal kapag nagkakasakit tayo. So oras natin is now, mga karadyo natin, is 6:17 in the morning. It's Philippine Standard Time. At ang oras ay, mga karadyo natin, ay hatid po sa inyo ng Alrais Coca-Cola Ventures Corporation sa pamamahalan ni Manager Abidin A. Ali, located at Ramon Rabago Senior Street, RH13, Cotabato City. So magko-commercial break muna tayo, mga karadyo natin. No? Diyan lamang pa kayo sa inyong mga ikinauupuan. When we crave to have fun, yet our tummies want some, everyone is thinking of a crunch. With real chicken inside and if deliciously fried, Virginia crunchy chicken nuggets. Here it is, it's extraordinarily crunchy. Virginia crunchy chicken nuggets. It's real chicken goodness, tasty, oh yes, crunchy goodness in every bite. Virginia crunchy chicken nuggets. May bago. Oo, tama. Ang Biryani House Cotabato Branch ay isang Arabic and Asian restaurant na mayroong menu na sigurado magugustuhan ng lahat. Narito ang inyong mga paboritong pagkain: biryani chicken, beef, shrimps at fish; kabsa chicken, beef, shrimps at fish; masbus chicken, beef, shrimps at fish; sambosa chicken, beef, veggie at cheese; at Indian foods. Tikman din ang kanilang sariwang shake tulad ng avocado shake, mango shake, guyabano shake, durian shake, at yogurt shake. Ang Biryani House ay may branches sa Coronadal City, Tacurong City, General Santos City, Marawi City, Davao City, Isulan, KCC, Cotabato City, at Cagayan de Oro City. Ang Biryani House Cotabato Branch Arabic and Asian Food Restaurant ay matatagpuan sa National Highway, Sinswat Avenue, Cotabato City. Bukas mula alas 10 ng umaga hanggang alas 9 ng gabi. Para sa kadagdagang impormasyon, tumawag sa cell number 0953-5566749. Tara na sa Biryani Cotabato Branch at tikman ang kanilang masasarap na pagkain. Biryani House Cotabato Branch Arabic and Asian Food Restaurant. Assalamualaikum. Alam nyo, BARM, ang COMELEC voter registration ay bukas na para sa non-BARM areas. Pero sa BARM areas, ito ay magsisimula pa lamang sa May 1 hanggang May 18, 2026. Gayunpaman, maaari pa rin kayo mag-avail ng Special Register Anywhere Program o Register Anywhere Program sa labas ng BARM. Pero ang application nyo ay mapoproseso lamang simula May 1, 2026. Syukran! Your sight is our priority. Your eyes deserve expert care. At Glang Eye Care Clinic,
aims to prioritize the sight of every Filipino. It is our humble honor to extend our dedicated service into the constituents of Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. We help you see life clearly from eye exams to advanced treatment. Your trusted specialists are here for you and your family. Visit Glang Eye Care Clinic, owned and managed by Dr. Zuhra Adam Glang, a clinical optometrist licensed of Philippine Professional Regulation Commission, located at second floor, Sardonyx Plaza, Gutierrez Avenue, Cotabato City. For your inquiries, you may call or text at cell phone number 0966-024-6066. Email at glangecc@yahoo.com. Remember the name, Glang Eye Care Clinic. Inihahandog ng Ministry of Labor and Employment, BARMM, sa pamamagitan ng Bureau of Employment, Promotion and Welfare. Mole Job Portal project na binuo para sa mga aplikanteng naghahanap ng trabaho at mga pribadong establishmento, kumpanya at recruitment agencies na nangangailangan ng mga trabahante. Libre. Madali. Ligtas gamitin para sa mga job seekers at employers. Narito ang iilan sa features at function ng online platform system na ito. O di kaya'y bisitahin lamang ang website na ito. O maaari din ay scan ang QR code sa larawan. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang official website ng moleportal.h. Hataw ng Bayan! Oras natin is now mga karadyo natin ay ganap na alas 6:22 na po ng umaga. It's Philippine Standard Time. At ang oras ay mga karadyo natin ay hatid po sa inyo ng Bangsamoro Sharia Lawyers League of the Philippines Incorporated. Matatagpuan sa may Macapagal Street, Sinsuat Avenue, Cotabato City. At para sa ating sunod na balitaan mga karadyo natin, ito na Philippine Army MOH at BTA MP layong palawakin ang blood donation program. Pinangunahan ni Colonel Samad Argayal or GSC or RPA commander ng Community Defense Center sa ilalim ng 16 Regional Community Defense Group ng Philippine Army ang pakikipagpulong nila na tanggapin ni Maguindanao del Norte and Cotabato City Member of Parliament Teng Ambuludto at Ministry of Health or MOH kasama ang South UP Municipal Hospital at Datubla Sinsuat District Hospital upang talakayin ang mga paraan kung paano mapalakas ang partisipasyon ng komunidad sa voluntaryong pagbibigay ng dugo bilang suporta sa National Voluntary Blood Services Program or NVBSP. Ang NVBSP ay pambansang inisyatiba na naglalayong magkaroon ng sapat at ligtas na supply ng dugo sa pamamagitan ng voluntary at walang bayad ng donasyon. Alinsunod sa Republic Act No. 7719 o ang National Blood Services Act of 1994. Kabilang sa apat na pangunahing layunin ng NVBSP ang paghingkayat ng voluntaryong donasyon ng dugo, pagtiyak sa kaligtasan ng supply ng dugo, pagbuo ng pambansang network para sa blood services at pagpapalakas ng mobilization ng komunidad. Ayon kay MP Ambuludto, sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan ng mga lokal na ospital, mas mapapaigting pa ang partisipasyon ng mga mamamayan at magkaroon ng matatag na lokal sa blood donation network
sa mga lalawigang Maguindanao del Norte at Maguindanao del Sur. Hindi lamang umano ito simpleng pagtitipon ng dugo, bagkus ito ay tungkol sa pagbuo at pagpapanatili ng maasahang supply ng dugo para sa mga nangangailangan. Bilang pagpapakita ng bayanihan at malasakit ng bawat isa sa komunidad, dagdag pa ng mambabatas. Pero alam mo, karadyo natin, Jeros, maganda ito, no? Kasi, di ba, layong palawakin ang blood donation program. Kasi alam naman natin na ang daming mga tao ang nangangailangan ng dugo. Lalong-lalo na kapag lalong-lalo na karadyo natin, Jeros, na ang daming mga netizens ang nangangailangan ng dugo, especially yung mga blood type nila. Kasi meron kasi yan, karadyo natin, Jeros, kasi di ba alam mo naman na may mga blood type ng dugo. Iba-ibang blood type, no? So talaga na mga alam mo, parang magandang magandang movement kasi syempre magkakaroon ng blood donation. So, hindi lang ito at saka malaking tulong din ito para sa atin. Especially kapag merong mga ibang tao mismo ang nangangailangan ng dugo or naghahanap ng dugo. So, pwede po tayo mag-donate kung sa gustuhin natin. Kasi syempre ano bang type ng dugo mo, Jeros? So, AB. So alam naman natin na kasi ang pinakamadaling hanapin ng type ng dugo is type O. So yun talaga yung halos sa karamihan. So talaga naman sabi dito na hindi daw lamang umano itong simpleng pagtitipon ng dugo. Bagkus ito ay tungkol sa pagbuo at pagpapanatili ng maasahang supply ng dugo para sa mga nangangailangan, which is totoo. O totoo naman talaga na kailangan talaga natin ng supply ng dugo for the blood donation. And hoping na I guess or umaasa tayo na marami tayong matutulungan na karadyo natin, Jeros. So oras natin is now is 6:28 in the morning. It's Philippine Standard Time. At ang oras ay mga karadyo natin ay hatid po sa inyo ng Surge Watch Service Center para sa mga repair ng inyong mga relo, analog man or mapa digital. Bisitahin lamang ang Surge Watch Service Center, matatagpuan mismo sa Don Roman Vilo Street, Cotabato City. So para sa ating sunod na report, so kabidang karadyo natin na Jeros, ihataw muna yung ating sunod na balitaan dyan. Ayan, dako naman tayo sa Hulu-Sulu. Formal na ipamahagi ng Mole Barm ang 20 set a cart mobile vending cart sa Sulu. Hulu-Sulu, formal na ipamahagi ng Ministry of Labor of Employment or MOLE Sulu Field Office ang kabuoang 20 set a cart mobile vending carts sa iba't ibang benepisyaro mula ika-20 ng 20 hanggang ika-22 ng Oktubre 2025. Ang mga pamahagi ay kasabay ng unang 100 araw na pamumuno ni Hulu-Sulu Mayor Edser Tan Tampok sa programa ang ulat ng kanyang mga naging napagtagumpayan sa pagsasagawa ng job fair. Hataw ng Bayan! Ngayong ika-27 at 28 ng Agosto 2025, magbibigay ng pagkakataon sa trabaho para sa mga lokal na residente sa pakikipag-ugnayan ng MOLE. Hataw ng Bayan! Noong ika-20 ng Oktubre, 7 set a cart mobile vending carts ang naipamahagi ng MOLE Sulu Field Office sa lokal ng pamahalaan ng LGU Hulu. Kinabukasan, ika-21 ng Oktubre, 3 carts ang ipinamahagi na naman sa Sulu State College or SSC para sa mga mag-aaral ng benepisyaryong kabilang sa pinakamahirap at 5 kariton ng nakabenepisyaro mula sa Moro National Liberation Front or MNLF at Oktubre 2022 sa pang 5 kariton ang naipamigay ng benepisyarong nagbabalik loob o dating miyembro ng Hataw ng Bayan! Dating miyembro ng ekstreministang grupo sa Camp
Budato, Tagbak, Indana, Sulu. Ang aktibidad ay pinapatupad sa ilalim ng Bangsamoro Integrated Livelihood Program ng PILP ng MOLE. Okay, so parang ano bang sa palagay mo dyan na karadyo natin, Jeros? Isa sa pinakamagandang balita rin, binibigyan ng kabuhayan ng MOLE. No? Uy! Bagong kabuhayan na naman to para sa mga kapatid natin sa Hulu-Sulu. Oo. So talaga na mga another ayuda ba? Okay. So yun talaga. So talaga na yun talaga yung parang isa sa mga kailangan din ng mga taga Hulu-Sulu. Kasi ang Hulu-Sulu ba is a province province area ba. So talaga namang province area. So talaga naman sa mga taga Hulu-Sulu diyan. So talaga naman sa mga balita na yon, talaga namang good news yon para sa inyo. So oras natin is 6:30 na po ng umaga, is Philippine Standard Time. At ang oras ay mga karadyo natin ay hatid po sa inyo ng Ministry of Labor and Employment and Molibar. Sa pamumuno ni Molibar Minister Dato Muslimin Gisema at ang kanilang Director General na si Dato Surab Abutazil. Hataw ng Bayan! Ng Bayan! Okay, so bago tayo magtatalakay sa ating sunod na balitaan ng mga karadyo natin, so magko-commercial break muna tayo ng mga sandali. Diyan lamang po kayo sa inyong mga ikinauupuan. When we crave to have fun, yet our tummies want some, everyone is thinking of a crunch. With real chicken inside and if deliciously fried, Virginia crunchy chicken nuggets. Here it is, it's extraordinarily crunchy. Virginia crunchy chicken nuggets. It's real chicken goodness, tasty oh yes, crunchy goodness in every bite. Virginia crunchy chicken nuggets. Hataw ng Bayan! Hataw ng Bayan! Hataw ng Bayan! Oras natin is daw mga karadyo natin is 6:33 in the morning. It's Philippine Standard Time. At ang oras ay hatid po sa inyo ng Virginia Crunchy Chicken Nuggets of Virginia Food Incorporated. So para sa ating sunod na balitaan, so nandyan si karadyo natin Maya para sa ating susunod na balitaan. So karadyo natin Maya, ihataw muna kung ano ang ating report. Yes, maraming salamat radyo natin Adele Jen. Pinangunahan ni Chief Minister Abduraouf Sami Gambar makakuha ang pamahagi ng tulong mula sa Bangsamoro Government para sa mga pamilyang naapektuhan na nagdaang lindol sa bayan ng Malay, Davao Oriental. Ang inisyatibong ito ay naisakatuparan sa pamagitan ng Bangsamoro Ready, katuwang ang Ministry of Social Services Development, Project Tabang, Ministry of Health or MOH at the Office of the Chief Minister. Ayon pa kay Chief Minister makakuha ang nasabing aktibidad ay patunay na ang pagkakaisa at malasakit ng Bangsamoro sa mga kapwa Pilipino. Nasa oras na nasakuna, ang Bangsamoro ay handang tumulong at makiisa para sa kapakanan ng lahat. At yan ang ating hataw balita. Ito si radyo natin Carolina Abbas. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino at sama-sama tayo Bangsamoro.
Hataw ng bayan. So maraming salamat sa report mo karadyo natin na Caroline Abas sa mga oras na ito. So para sa Jero, so ano yung ano bang sa palagay mo yung sinabi ni karadyo natin Caroline Abas? So so yun, no, dahil maraming salamat sa report mo, Mama Caroline Aba, sa mga oras na ito. At oras natin is now is alas 6:35 ng umaga, is Philippine Standard Time. At ang oras ay nahatid po sa inyo ng Glang Eye Care Clinic, located at 2nd floor Sardonyx Plaza, Gutierrez Avenue, Cotabato City. Owned and managed by Dr. Zura Adam Glang. So para sa ating susunod na balitaan mga karadyo natin, no? Pero Jero, so before tayo mag-proceed sa ating sunod na balitaan, so babatiin muna natin yung ating mga live viewers natin dyan sa mga oras na ito. So kabitang karadyo natin Jeros, babatiin natin yung mga listeners natin dyan. No? Magandang umaga dyan kay Rocky Ibrahim, pati na rin kay Sembay Adam. Ayan, good morning sa inyo. Lagi nakatutok to si Ma'am Sembay, no? Ayan, shoutout nga pala daw sa Almonte Extension, Cotabato City. Yon, sa mga taga no, sa mga taga Almonte Extension Cotabato City. So magandang umaga sa inyo dyan. So saan ba bandang Almonte Extension? Yes, din eh. Pero nabibilib daw kay Ma'am Sembay, no? Kasi mas nauna pa nag-iising ata sa atin eh. Sa mga oras na ito, no, alam mo karadyo natin, Jero, ito si Mama Sembay Adam. Talaga na mga solid listeners and solid viewers natin itong si Sembay Adam. Pati na rin magandang umaga din sa mga magandang umaga din sa ating mga tawag nito, sa mga nasa bahay ngayon na talaga super natin yan, yung mga speed lover natin dyan, no? At sa mga habal-habal driver at TMC, yan, nakatutok palagi yan sila sa atin. And especially, no, syempre, yung mga drivers natin dyan, alam naman natin na umaga yan sila nagigising, karadyo natin na Jero. So talaga na sa mga drivers natin dyan, hoping nakapagkape na kayo sa mga oras na ito. And syempre kung hindi pa kayo nakapagkape, so ano ba? Tubig muna. Huwag kalimutang magtubig. Yan. Lalo sa mainit na panahon ngayong araw na ito. Syempre para sa ating weather report, ito na, localized weather forecast for BARM region. So kahapon na karadyo natin, Jeros. So na-issued to ng 5 PM hanggang 5 AM hanggang 5 PM. So pagtaya ng forecast, ang BARM region ay makakaranas ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan, kidlat at kulog dulot ng low pressure area. So posible naman itong magdulot ng paghaba o pagguho ng lupa, dulot ng katamtaman hanggang malakas na pag-ulan. Kondisyon ng hangin at karagatan or wind and coastal water condition. Ang hangin ay nasa mahina hanggang sa katamtaman na nagmumula sa direksyon ng hilagang silangan hanggang hilagang kanluran at ang alon sa mga baybahing dagat ay mahina sa katamtaman. So, forecast temperature over Cotabato. So, nasa maximum temperature po tayo ng 29.9 Celsius. And nasa minimum ng temperature sa ngayon ng 26.9 Celsius. So, astronomical information over Cotabato. So, sunset today. So, talaga na mga Hataw ng bayan. Forecast temperature over Cotabato, maximum temperature nasa 29.9 Celsius and minimum temperature today nasa 26.9 Celsius. So astronomical information over Cotabato. So talaga na mga
nasa maganda yung kondisyon ng ating panahon ngayon. So ang ulat panahon na ito ay hinahatid ng Ministry of Science and Technology or MOST BARM at sa buong suporta ni Chief Minister Handog Abdul Rauf A. Makakua. Katuwang ang radyo natin maging alerto at laging handa, mga kabangsamoro. So alam naman natin na karadyo natin Jeros is kahapon talaga na mga medyo may kasamaan yung panahon. So parang umulan ba? Kahapon. Parang gabi. So mga anong oras kayo? Mga yun mga I think mga nasa alas 10. Alas 10 ng gabi. Ng umaga. Ng umaga. So continue siya. Nag-stop siya ng ng mga 10:30. 10:30. So nasa panandalian lang yung pag-ulan. Hindi natin alam kung sa kanila ganun din Oo. Kaya sa mga sa mga nakakaranas ng pag-ulan sa ngayon, so talaga na mga doble ingat sa inyo. Kasi syempre sa panahon ngayon na karadyo natin Jeros, medyo maganda yung panahon. So hindi lang yun kailangan din talaga na magdoble ingat din tayo kasi alam nyo kasi mga karadyo natin ang panahon kasi minsan kasi akala mo kasi ang ganda ng panahon yung tipo na akala mo maulan minsan talaga namang may kasamaan din yung panahon. Para sa ating sunod na balitaan, so narito ang report ni Sir Jong. And Sir Jong, kung may report ka man, ihataw mo na yan. Hataw ng Bayan. Sir Jong, please come in. Sir Jong. Good morning. Okay, good morning Sir. Good morning Sir Jong. And para kung may report ka man sa umaga nito, ihataw mo na 'yan. Alright, magandang umaga radyo natin Adil mo at radyo natin Zeros at ito tangilang dito sa may city arcade kaya dito sa may poblasyon na sites kung saan na ating alamin na ang presyo ang mga dito yung presyo ng bigas at ating nagtarangan itong may-ari ng nagbebenta ng bigas dito ay itong mga local na mga bigas ay bumaba habang itong imported naman ay tumaas ng bawat isang kilo ay 1 piso at ating alamin ang presyo ng panay-danay ay nasa 37 ang isang kilo at itong 7 na banner ay 36 ang isang kilo. Habang itong masipag naman ay nasa 35 ang isang kilo at itong naman ay ito lang yung mga itong hasmin ay nasa 50 ang isang kilo. Habang itong princess naman ay ng piso ay ang presyo nito ay 51 ang isang kilo. Habang itong hasmin ay nasa 50 ang isang kilo. Habang itong ay nasa 55 ang isang kilo. Habang itong mais naman ay nasa 35 ang isang kilo. At itong black pilit naman ay nasa 130 o 135 ang isang kilo nito kasama ang adil at kasama ang nagwetso. Hataw ng Bayan. So maraming salamat sa report mo karadyo natin Jong. Pero Sir Jong nandiyan ka pa ba sa sa hotline? As karadyo natin Jong, so i-clarify ko lang. So magkano na ba yung presyo mismo ng banay-banay? Opo, ang balay-balay ay nasa 37 na ang isang kinuha sa mga adil.
Okay, so yung ano naman, para malaman ng ating mga listeners, so yung presyo umano ng bigas ng 7 tonner, so bumaba ba or tumaas? Okay, so ang ano pa may mga another branded pa ba ng bigas na bumaba pa ba karadyo natin na Jong, or wala naman? Or nasa stable pa din yung presyo mismo ng bigas. Opo, at kasama ko kakarin mo itong industry ng bigas ay tumaas ng bawat isang kilo ay piso po ang aksa kasama. Okay. So maraming salamat sa report mo karadyo natin na Jong. Hataw ng Bayan. Yan po na ating market report na dito sa piso ng bigas para sa Hataw ng Bayan. Ito ay Jong Valenzuela. Hataw ng Bayan. So maraming salamat sa report mo karadyo natin Jong. Alam mo karadyo natin na Jero. So talaga namang yung mga presyo ng bigas ngayon yung iba is bumaba, yung iba naman is tumaas. So katulad na lang ng itong bigas na banay-banay is nasa 37 pesos. So ang 7 tonner naman is nagkakahalaga sa 36. So bumaba ng piso. Pero at least naman na may good news rin, at least bumaba din talaga yung bigas. Kasi hindi ko lang alam kung sa mga ibang brand ng bigas. So talaga na I think bumaba din siguro. Siguro. Kasi alam naman natin is ang banay-banay is parang bigas yan siya na talaga namang nasa budget ba? So affordable. So ano ba yung mga branded na mga bigas? So ang dami. Masipag, ano? Oo, masipag yung mga Princess Bea, Jasmine. So I think bumaba din siguro yung presyo na kasi kasi kapag usapang marketing, kapag mayroong isang bigas na bumaba yung presyo, yung another brand ng bigas is tumataas din. So ganun talaga kasi yun yung parang marketing parang tinatawag nila marketing strategy. Marketing strategy nila. So ganun talaga yun. May mga ibang bigas na bumaba, may mga ibang bigas na tumataas. Depende kasi yan kung ano kung ano yung mabenta. So alam naman natin na itong banay-banay na bigas, mabenta din talaga. At saka itong 7 tonner. So unless na lang, so hindi siguro siguro sa mga susunod na araw o sa mga susunod na buwan umaasa tayo na bababa din mismo yung mga presyo ng bigas. So ito talaga namang hindi lang ito dahil alam mo karadyo natin Jerosis, malapit na ang undas. So ilang araw na lang karadyo natin Jeros. So we only have 5 days bago 5 days kasi Lunes tayo ngayon October 27. So meron tayong 5 araw bago sumapit ang undas. So alam naman natin na yung mga presyo ng mga bulaklak talaga namang magtataasan din yan. Alam mo Karen Del, sa mga pupunta o ta-travel sa ibang lugar, ayan, talagang siksikan yan. Talaga. Lalo na uwi sa probinsya Ayan, mag-iingat po tayo lagi, aasahan po natin tataas ang bentahan ng mga bulaklak. Kandila, ayan. Bulaklak, kandila, and especially yung mga pagkain din doon. And especially ito, may punto rin talaga yung sinabi mo doon na karadyo natin, Jeros, na yung mga pamilya na uuwi sa probinsya o sa syudad. So hanggat maaari hanggat maaga pa, uuwi na. Kasi kapag pagsapit kasi ng mga 2 days before pagsapit ng undas,
syempre ang hirap magsaka. Oo, Siksikan sa bus, siksikan sa van, or sa kung ano pa man na mga sasakyan. And especially hindi lang ito na kasi alam naman natin karadyo natin Jero sa kapag araw ng undas, syempre maraming mga netizens natin ang naglilinis sa sementeryo. So ito talaga na mga unang-una, talaga na mga alam naman natin na bawal magdala ng mga heavy weapons na yan. So talaga na mga kung hangga't sa maaari bawal na ibinabawal yan ng mga ating kapulisan. At lalo ng alak, bawal yan. Oo, bawal po yan. Napakabawal po na magdala ng alak. Saka hindi naman tayo papabayaan ng LGU. Yes. Nandiyan yung mga kapulisan na mag-guide sa atin. Oo, tama yun. And especially karadyo natin Jeros, talaga na mga kapag araw ng undas kasi, talaga na mga ang higpit ng mga checkpoint. Napakahigpit. Kaya sa mga kaya sa mga listeners natin diyan, kapag araw ng undas, so much hangga't sa maaari, kapag may mga kapamilya man kayo na uuwi na galing sa mga tahanan ninyo, so much better po na as early as possible uuwi na po sila. And ito lang hindi ko lang din alam karadyo natin Jeros, talaga lang siguro tataas din ata ang presyo ng ang pamasahe sa araw ng kasi talaga na mga totoo talaga yan hindi lang hindi lang sa bus or van, lalo na sa mga eroplano. Yun talaga na mga book na kayo. hanggat maaga pa magpapabook na. And especially yung sa mga kasi syempre kapag araw ng undas yung mga iba is na naglilinis sa sementeryo. So talaga naman yung mga karadyo na yung mga ka-netizens natin. So talaga na mga kapag syempre po kapag naglilinis po kayo sa sementeryo, magdala po kayo ng mga tubig or much better siguro maglinis ng puntod karadyo natin Jeros is maaga pa. Yung mga umaga. Pwede hapon. So wag lang tanghali kasi alam naman natin na napakainit ang panahon. So di natin alam kung ano ang mangyayari sa inyo, And alam naman natin sa sobrang init ang panahon, minsan is nakakaramdam tayo ng paghihilo. So much better na dahil malapit ang undas mga karadyo natin, and talaga na mga as early as possible uuwi tayo ng maaga, mag-expect po tayo na tataas po ang presyo ng mga bulaklak. Kasi alam mo karadyo natin Jeros, hindi naman siguro tayo pwedeng bibili ng maaga ng bulaklak ng mas maaga pa. Kasi syempre pag mamamatay yung bulaklak natin. So ito kapag mas better siguro kapag kinabukasan. Halimbawa October 31. Kasi alam naman natin na Sabado ang sapit ng unda. So mga October 31 na mga hapon, so bibili na kayo ng bulaklak. Kasi expected mo na yun pag November 1, kapag bibili ka ng bulaklak dahil iaalay mo doon sa mga nawalan mong mahal sa buhay. So syempre as early as possible is bibili na kayo ng bulaklak kasi paubusan yan So paubusan yan. So wag tayo mag-expect na saka na lang ako bibili kasi marami pa naman yan. So hindi ganoon. So as early as possible kung gusto mo makakapili ng mga bulaklak na magaganda. So as early as possible, talaga namang bibili ka na lang ng bulaklak. And especially ito kabidang Jeros, para sa kaalaman ng lahat, sa pagpasok sa sementeryo, bawal magdala ng mga heavy weapons, sa mga alak, ng mga smoking cigarettes, ng mga ng lighter. Lalo na yung mga yun. Diba? So, alam nyo na yun. Lagi kayong mag-iingat. Ayan. So, aasahan din natin na karadyo natin, Jeros, ang matinding trapiko. So yan, dito sa lungsod ng Cotabato mga karadyo natin. So aasahan natin yan sa Sabado, sa November 1, araw po ng undas yan. So aasahan po natin na merong na magkakaroon po tayo ng matinding trapiko dito sa lungsod ng Cotabato. Alam mo karadyo Del, lalong-lalo na sa mga lola dyan, huwag po natin kalimutan magdala ng apo or yung gagayt sa atin. Kasi last year merong natumbadong matanda. So talaga na mga actual mo talaga nakita yon karadyo natin Jeros. Tinatanong ko siya asawa niya pala yung doon natumbadong. Sabi ko, bakit wala ba siyang kasama? Kaya yung sa mga lola dyan balak pumunta ng sementeryo, iniisip na mag-isa. Patandaan natin na kailangan natin ng guide, lalo na sa mga apo natin or
anak. Yes, and sa mga senior citizens natin dyan, no, much better siguro na pupunta sila ng maaga. Kasi syempre kapag pupunta sila ng mga tanghali or hapon, syempre aasahan natin na napakadaming tao yan. So kung gusto nyo para makaiwas sa mga mataming tao, so much better na pupunta ng maaga. Iwas sa init. Iwas sa init, iwas sa dami ng tao, at iwas sa gulo na din. So wag naman sana na mangyari, no. Wag naman sana na mayroong mangyayari na matinding gulo. Hataw ng Bayan. Oras natin is daw mga karadyo natin is 6:55 na po ng umaga is Philippine Standard Time. At ang oras ay mga karadyo natin ay hatid po sa inyo ng Biryani House, Cotabato Branch. Bago magtatapos ang ating programang Hataw ng Bayan ngayong umaga nito mga karadyo natin, no? And may mga bago ba tayong viewers diyan na karadyo? Okay. So sa mga ating live viewers sa ating mga live viewers, so magandang umaga sa inyo diyan. Magandang umaga kay Dato Pong. Ayan, Dato Pong Mlok Puto. Ayan, pa-shoutout kami Kuya Jeros. Oy, pati na din diyan kay Rocky Ibrahim na si Rocky, di ba? Oo, si magaling na gitarista yan para mga acoustic stuff. Yes, mga sila Aladdin na lumambas. Ano mga apelyido? Basta yun, si Sir Aladdin. Alam mo, aminado kang idol natin yan Oo naman, mga veterano na mga music area dito sa lungsod. Dito rin si Dato Pong, veterano rin to eh. Oy, kay Sir Dato Pong, no, magandang umaga sa inyo diyan. Pati na rin magandang hapon din daw sa mga sa pamilya Datulaita and Roda family. Pati na din sa Sullivan family, no, magandang umaga sa inyo dyan. Wala ka bang babatiin na karadyo natin, Jeros, before tayo magtatapos sa ating programa na ito? Binabati ko ang aking pinakagwapong papa. Ayan, nanonood siya eh. Yes. Marinig na doon yung mga niya eh, pinsan niya. Uy! Ayan, shoutout sa Perez family at Salinas family. Ayan, dyan sa RH10. Hi sa inyo. Oo, and especially no sa mga nagbe-birthdays ngayon. Sa mga nagbe-birthdays sa mga araw nito, no, happy birthday sa mga nagbe-birthdays ngayon diyan. Syempre happy birthday sa inyo, and I hoping na may Allah bless you. May God bless you, and may Allah bless you sa mga kaarawan ninyo. And kahit walang handaan, dapat tuloy pa rin talaga yung buhay. Tuloy pa rin yung selebrasyon kahit walang handaan. Kasi hindi hadlang ang handaan sa birthday eh. Ang importante diyan buhay ka pa. At nagising ka. Parang napakalaking blessings na yun na karadyo natin, Jeros. So oras natin is now is alas 6:58 na po ng umaga. At maraming salamat po sa mga nagtangkilik sa ating programa ngayon. Ito ang programang Hataw ng Bayan. Yung sa mga listeners natin diyan, sa mga viewers natin diyan, magandang umaga sa inyo. Bukas po ulit mga karadyo natin para sa ating Hataw ng Bayan. Ngayong araw po ng Lunes, October 27, 2025. And muli, inyong nakasama ngayong umaga, ako nga pala si kahataw ng bayan na Adel Albulushi. At ako ang kahataw ng bayan na si Jeros Perez. At binabati namin kayo ng isang magandang umaga at happy Monday sa inyo, mga karadyo natin. Inyong napakinggan ang mga naglalakad-lab ng mga balita at pagtalakay sa mga isyong may kaugnayan sa ating lipunan. Hataw ng Bayan, muli ninyo kaming abangan sa mga susunod na pagtatanghal dito lamang sa himpilang DXTC Hot FM, Cotabato City. Hataw ng Bayan. When we crave to have fun, yet our tummies want some, everyone is thinking of a crunch with grilled chicken inside and if deliciously fried.